Samantalang Pasko na, kaya marami sa atin ang abala na sa pamimili ng mga regalo. Ang iba, mas pinipili ang online shopping. Pero kasabay naman yan, talamak din ang mga online scammer. Karamihan sa mga nabibiktima ay iyong mga self-employed na kadalasan ay gumagamit ng Facebook. Ano nga ba ang mga dapat nating tandaan pagdating sa mga ganitong klase ng scams online? Para sa ating serbisyo ngayon, makakausap natin si Trade Assistant Secretary Amanda Nograles. Magandang hapon po sa inyo, Asek Nograles. Magandang hapon, Ma'am Ruth. How are you? Mabuti naman po. Sa ngayon po, Asek, kuha lang kami ng report. Ano ba yung mga natatanggap nyo? Anong monitoring nyo pagdating dito sa mga online scams? Lalo na ngayon ho, na marami na ang nag-holiday shopping. Yes, ma'am. We'll just put it in context, no, ma'am, kasi kamakailan lang naglabas yung Asia Scam Report, no, na mataas yung ranking ng Philippines. Yes. Go ahead, ma'am. So, Asek, dahil dyan po, kami po sa DTI, even before the report came out, we have been monitoring. Meron tayong online monitoring unit at the DTI. Ang minomonitor po natin yung mga online sellers and online marketplace. If they follow the laws and regulations na katulad na rin po sa pamimili at sa pagsha-shop sa face-to-face po. Yan po yung pinapatupad natin sa DTI. So as to the complaints, marami-rami rin po ang mga complaints na nare-receive natin, especially yung sa mga deceptive sale. Yung nagsasabi si seller na, let's say, they are selling one product, pero ang pagdating po sa buyer, iba na po yung produkto na nakakarating. Meron din po tayong complaint regarding mga items na dumarating na defective. So nahihirapan po si buyer mag-return or mag-exchange or makakuha ng refund dun sa item. Mga ganun po yung mga complaints na nare-receive natin sa DTI. Yung mga sinasabi niyong deceptive sale at defective, pag mga ganyan po, ano po ba yung karapatan ng isang consumer para mapalitan yan or ma-refund? Okay. Ma'am, kapag po defective yung item, klaro po na pwedeng si buyer ay mag-request ng return of the item and refund in full of the amount na binayad ng buyer. Pwede rin pong humingi si buyer ng replacement ng item and pwede rin po si buyer mag-demand na i-repair ni seller yung item na na-receive niya. So, tatlo po yan yung options. Yung option ay nasa buyer. Okay. Pero ma'am, aside from halimbawa when you say defective, deceptive, ano ba ibig sabihin? Kasi baka mamaya sabihin nung nagbebenta, nakita nyo naman parang yan yung nasa picture. Pero ikaw, consumer, iba yung iba yung quality. Parang ano ba yung paraan or pamantayan para masabi mo na pwedeng i-refund or palitan ito? Okay. Pag sinabi pong deceptive, ibig sabihin nun, yung buyer ay naengganyong bumili ng item base sa sinabi ni seller na ganito yung item. Meron siyang description na ipinakita. Tapos, pagdating ng item kay buyer, iba yung natanggap niyang item. Yun ay sinasabing deceptive. Niloko ka nung seller. Ngayon, yung sinasabi naman nating defective item, meron kang binili na item, dumating sa'yo exactly kung ano man yung in-order mo na item, pero may sira. Hindi mo siya magamit for the purpose na binili mo siya. In both scenarios po, pwede pong i-demand ni buyer na mapalitan yung item, ma-repair yung item, or ibalik niya yung item at makuha yung pera niya ulit. Ano pa po yung ibang forms? Yung deceptive, defective, ano pa yung karaniwan po? Yung iba talaga, pwede po ba dyan yung talagang hindi na i-deliver yung mga items nila? May ganyan po ba? Yes, ma'am. Actually, i-clarify ko lang din po, no, ma'am, kasi the topic is online shopping scam. Yan yung nasa big umbrella of yung sinasabi nating budol. Dalawa pong big classifications yan eh. Pwedeng sabihin yung nabudol ka, na scam ka, ibig sabihin wala talagang binibentang product or service yung seller. Gusto lang niya kunin yung pera ng buyer, tapos or kunin yung pera or kunin yung information ni buyer, yun yung sinasabi nating scam. On the other hand, sa kabilang banda, yung sinasabi nating deceptive sale or yung
Unfair Sales Act, Unconscionable Sales Act. Yan po yung meron talagang item, legitimate seller maaari, or isang seller na nanloloko, meron talaga siyang binibenta na product or service. Tapos, yung pagdating sa buyer, may diferensya yung product or service na nakukuha. In that case, papasok po ang DTI. Kasi po, yun nga po, ide-demand natin yung return, refund, or replacement ng item. Okay. Halimbawa ako kasi na-experience ko rin, may in-order ako, tapos nakita ko pangit yung tahe, ano. So, in fairness naman dun sa binilan ko, pinabalik naman niya, no, at willing naman siya i-refund kung hindi na i-repair. Pero halimbawa but this is a direct, yung direkta po akong nakabili doon. Pero halimbawa yung may mga platforms, online selling platforms na hindi naman direkta doon sa sell. Paano po ang paraan pag ganon? Pag hindi ayaw ipa-refund or ayaw i-repair or palitan? Okay. Ma'am, bawal po yan. Meron po yung no return, no exchange. Bawal po yan kapag defective yung item. Karapatan po ng bawat consumer na kapag defective ang item, dun nga po sa tatlong remedies na sinabi natin. The first is the return and refund. The second is the repair. Or the third is the replacement. So pag hindi po in-honor ni seller or nung platform, yung ganong pong three remedies, pwede po yan ireklamo sa DTI. Okay. Kasi bawal po yung no return, no exchange. Kahit nga po sa sale items, kahit sale item siya, ngayon 12-12, Yes. maraming nagsisale ngayon, maraming nagpo-promo. Kahit na the item is bought at a discount and you received an item na defective, maaaring i-demand yung return and refund, repair, or replacement. Pero meron po ba yung certain days? Kasi yung iba sasabihin, pwede lang after 1 week or after 30 days or anytime. Actually, ma'am, meron tayong sinasabing express warranty. Ito yung sinasabi ni seller na within 7 days, automatic replacement. Pag lumampas tayo dun sa binigay na takdang panahon ni seller based on the express warranty, ang buyer, meron siyang under our laws, yung civil code, yung sinasabi nating warranty against hidden defect. May extend po pa po yan 60 days to 1 year kapag hidden defect. Ibig sabihin, sa normal use of the item or sa normal wear and tear, hindi mo makikita yung defect ng item. Halimbawa, yung Yes, mga oo. cellphone natin na minsan nagba-blank screen na lang after how many months, lampas na doon sa express warranty nung supplier natin or the seller. In that case, maaring sabihin na hidden defect yon and we can still claim for Okay. a replacement of the unit or a repair of the unit. Sige po. Ma'am, ipagpatuloy natin ang usapan. Magbe-break lang kami. Kasama pa rin si Trade Assistant Secretary Amanda Nograles sa pagbabalik ng newsroom ngayon dito lang sa CNN Philippines. Balikan natin ang ating serbisyo ngayon. Kasama pa rin si Consumer Protection Group Trade Assistant Secretary Amanda Nograles. Pinag-uusapan nga natin itong mga parami pa rin na online scam lalo ngayong holiday shopping. Asik, yung isa pang karaniwang nakikita ko naman, yung mga nagbebenta ng sasabihin nila original pero fake pala or iba-iba yung minsan sabihin Class A, tas meron pang OEM. Pagdating po sa mga ganyan, ano po ba ang patakaran? Pwede po bang magbenta ng fake or dapat sabihin nila na parang imitation or fake item ito? Paano po ba? Okay. Ang rule dyan, ma'am, kapag yung item ay, marami tayo ngayon yung mga Class A, no? As long as sinabi ni seller kay buyer na yun yung produkto niya, Class A or OEM, hindi po siya matuturing na isang deceptive sale. Kasi sinabi naman ni seller kay buyer na OEM nga ang produkto. Pero po, ang liability, dahil hindi siya original product, doon po sa may-ari nung intellectual property na yon, siya po dapat ang mag-file ng claim doon sa pagbebenta ng fake na item kung saan naman po nanggaling yung item. Pero between the seller and the buyer na nagsabi naman na OEM or Class A yung produkto niya, hindi po siya matuturing na deceptive sale. Pero Okay. ma'am, iba na po ang kwento kapag sinabi ni seller na original, guaranteed authentic, pero yun pala fake yung Peke, product. oo. In that case, that is a deceptive sale.
pwede po tayong mag-return, replace, yung mga ganun po. In addition to that, kasi nga po deceptive sale, maaari po siyang kasuhan sa DTI under the Consumer Act, and the seller may be held liable for up to 300,000. Meron po tayong mga penalty for that. Okay. Yung isa pa po, Asek, yung paghingi naman ng resibo, ano po ba dapat ang patakaran dito? Or dapat yung mga mismong seller may resibo rin po ba sila? Opo, actually, yung sa resibo po, that's BIR po, that evidences their BIR registration as a seller. Required po talaga yung pagbibigay ng resibo kasi as a buyer, kailangan po yun as a proof of transaction. Ngayon, ma'am, kung cashless po ang payment, halimbawa GCash tayo nagbayad or bank transfer, ang evidence of the transaction will be the screenshot or kahit anong resibo or email confirmation na nai-transfer natin yung funds sa seller. Para po sa DTI, yung ganun pong ebidensya, sapat na para makasuhan yung seller kung may reklamo man tayo dun sa transaction natin. Any proof of transaction will do. Okay. Ma'am, yan na pong sinabi nyo na kung in case gusto kasuhan or ireklamo, ano po yung proseso dyan sa DTI? Paano po sila magfa-file ng complaints? Isa lang pong email ang kailangan tandaan, yung consumercare@dti.gov.ph. Ang mangyayari po niyan, mag-i-email po sila sa consumercare@dti.gov.ph. Kami naman po sasagot. Kung kulang po yung detalye na binigay nila, they will be asked to provide their details, and then magkakaroon po ng mediation. Ipapatawag po natin si seller at si buyer. Ang mediation po ay online lang po yan. So in less than a week, sana po ma-schedule na yung online mediation. Kung nagkaayos na, let's say nakuha na po ni buyer yung refund niya or nakuha na niya yung replacement, tapos na po. Kung hindi po siya nagkaayos, hindi po nagkaroon ng settlement, it will proceed to adjudication, and then magkakasubmitan po ng mga position paper, and then magdedesisyon po ang adjudication division po ng DTI. Huli na lang po, Asek, paalala na lang po sa ating mga kababayan, tips, and then yung reminders, no, para makaiwas po sa mga online selling scam. Okay. We would like to remind po ang ating mga consumer na marami po ngayon yung mga sinasabi nilang online shopping scam or any kind of mga selling scam. Top po ang Philippines dyan, at saka ang sinasabi po dun sa report na alam naman po ng mga Filipino kung nabubudol sila or nasa scam. Pero ang problema, masyado silang mabilis mag-reply or to give in to the demands of the scammer. So, ang reminder po natin is to be cautious and to always pay attention to the details in the website, kung ano po yung binibili natin, yung mga terms and conditions of the sale, and then also to check kung merong resibo, yung na binibigay si seller, i-check natin kung lehitimo at rehistrado at trusted seller yung pinagbibila natin. Kapag nag-shop tayo online, you verify trusted websites. Usually, ma'am, yung connection, meron po siyang sign na parang lock Yes, to ensure that it's a secure and encrypted connection. Avoid using public Wi-Fi when transacting. Do not give your personal details. Marami po talagang kailangan alalahanin, but that's the top. And kung may reklamo, pwede po yan ireklamo sa amin sa DTI. Okay. Finally, ma'am, pwede ko lang po ba i-plug? Kasi napirmahan po last week, December 5, yung Internet Transactions Act. So under this law, magkakaroon po ng mas malakas na consumer protection for online shoppers. Kasi marami pong features yung act, pwede po natin pag-usapan at another time. Okay. But basically, this protects our consumers from scammers, and even yung ini-establish natin yung pananagutan ng online sellers and yung mga marketplace po natin. Okay, that's good to know. Maraming pong salamat sa ibinahagi niyong impormasyon si Consumer Protection Group Trade Assistant Secretary Amanda Nograles.